BBC Manila, BBC Rizal, 703, Bongkada, Tarlac, 1, 2, 3, release! Ayan po sila, napakaraming ibon, napakakapal po niyan. Ayan po ang mga ibon nyo. Sana umuwi po lahat na ligtas. Ito na mga kalipasok. Kaklak tayo mga kalapatids. Shhh, huwag mong barakuhin yan. Pasok, yun. Kaklak natin to mga kalapatids. Naku, hindi pa nakaready yung cellphone. Ako muna mga kalapatids. ND8345. Ayan, naklak na natin itong ating ibon para sa fundraise 1 tsaka yung fundraise ng area. Alright? So, good job. Kahit pa paano 1-1 plus yung ating ibon. So, eto. Hindi pa tayo nakagagawa mga kalapatids dahil dito sa kulukoy na to. Sige, gagawa lang ako mga kalapatids para makainom na itong ating alaga. Ito pa lang, kinakalog ko pa lang mga kalapatids kasi pasaway yung isang ibon natin. Ayaw pumasok diba? Sige. So, unang pumasok to, mas mabilis to mga kalapatids kaysa doon. Pero halos sabay lang sila mga kalapatids. Ito, rumonda pa nga Sana in-entry din natin to. Bumibilis din. Siguro, paano may dugong mabilis din to. Yung ating 6 overall champion, yung nanay niya, sana pala in-entry natin siya. Sayang. Sige. Oy, ikaw, pumasok ka na. Ito na mga kalapatids. So, uhaw na yung ating mga alaga. So, lagay natin dito. Okay. Ay hindi, papatakan ko muna pala mga kalapatids nung instant sugar para mabilis yung ating recovery. Saglit. A few moments later. Pinatakan ko na nito para instant energy na sa ating mga alaga. Para mabilis yung ating recovery. And then, ito na yung ating pineapple juice. Ayan. Ayan Sige. Maraming butas yan. Pwede kayo yun sa kabila. Ayan. Inuman na yung ating mga alaga. Alright. Yan ang pundasyon ng recovery mga kalapatids na kanubi. Kapag dumating yung ibon, kailangan tubig nyo, pansalubong, electrolytes para bumalik agad, rekta agad sa bloodstream nila o sa dugo nila yung mga ions, vitamins and minerals na nawala, na nasunog, na nagamit nila sa ginawa nilang niliparan. Alright? So parang atleta. Kumbaga sa NBA, umiinom sila ng Gatorade. Gatorade talaga no? Tara, magpapatuka na tayo mga kalapatids. At dahil araw ng linggo, alam nyo na yan, let's party tayo mga kalapatids. Ito, lahat ng klase ng buto na gusto nila, makukuha nila sa araw na ito. Ginagawa natin yan para talagang ma-replenish yung mga nutrients na sinunog nila sa buong linggong ginawa nilang training at liparan. Alright, so tara, pipito na tayo. Ito pa rin yung iso, ayaw pumasok. Pasaway ka, bahala ka dyan. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Ayun, pumasok na yung isa mga kalapatids. Diba? Kahit mahirap papasukin yung ating ibon kasi nga tagpares, pero kapag tayo nagpatuka at kontrolado natin yung ginagawa nating sistema sa pagpapatuka, hindi mahirap sila itrap mga kalapatids. Kumbaga yun ang pinaka last resort natin. Kung hindi natin sila mapapasok ng mano-mano, pagka nakita na nila yung patuka, disiplinado pa rin yung ating mga alaga, kusa silang papasok. Samantala yung dalawang ibon natin wala pang ganang kumain, mukhang nadurog talaga mga kalapatids. So hayaan lang natin yan. Isa yan sa ginagawa kong pamamaraan para ma-assess ko kung nahirapan ba at nadurog ba yung ating mga alaga. Kapag dumating yung ibon at hindi tumutuka, alam natin talagang nahirapan yung ibon. Maraming toxins na nag-build up sa kanyang katawan na nakaka-apekto sa kanyang appetite at hindi maganda yung kanyang panunaw. Kaya ayun, patubig-tubig lang. Pero since nakita natin yung ating mga alagang tumutuka, kahit pa paano, ayan, sinubukan nilang tumuka. At ito, nakikipag-agawan na yung ating pula na grizzles. So ibig sabihin ay medyo papalag pa mga kalapatids. Ito, ngayon lang pumasok uminom, uhaw na uhaw. Kasi wala siyang mainiman dito sa labas Ayan, shout out sa'yo, Clarence Dale Manalo. Sana may nakuha kang idea. Alright? Siyempre, magdadagdag pa tayo. Ayan. Spoil din natin yung ating mga alaga sa araw na ito ng linggo. Dahil yan ang replenish day nila mga kalapatids. 6. Ayan. 6 na takal. Okay.
Pagkatapos nilang kumain dyan mga kalapatids ay nakaantabay tayo. I-check natin yung kanilang mga dumi. Lilinisin ko yan mamaya para mabilis ko makita yung mga bagong droppings ng ating mga alaga. Lalo na yung dalawang pauwian natin. And then kapag nakita kong basa yung kanilang dumi, ibig sabihin nag-build up talaga yung toxins nila, susubuan natin sila ng digestive pill at ng bawang para diretso flushing na. Hayaan natin makapiling nila yung mga chicks nila at protektahan nila yung kanilang teritoryo para kahit papaano may konsuelo tayo sa ating mga alaga sa ginawa nilang pag-uwi dito sa ating Flyers Loft. Alright? So, balikan natin yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir Can Carranza. Ano daw ba uli yung pinagkaiba ng electrolytes at Bitmin Pro pati ng probiotics at paano ito ginagamit mga kalapatids. Alright, so unahin muna natin yung electrolytes. Yung electrolytes kasi mga kalapatids, ito yung nagsisilbing pang-replenish ng mga vitamins and minerals, ions na nawala sa dugo or bloodstream ng ating mga alaga. Kasi halimbawa tayo, nag-exercise tayo, halimbawa nag-basketball tayo, papawisan tayo mga kalapatids. And then doon sa pawis na yon, kasama doon na lumalabas or na aalis sa ating katawan yung mga salt and sugars kasama ng mga iba't ibang minerals like potassium, sodium at kung ano-ano pa. Alright? Kapag ka uminom tayo ng tubig, yes, mawawala yung uhaw natin, pero yung lakas ay hindi maibabalik dahil nga nawala yung mga minerals. Doon kasi sa tubig, limitado lang yung mga minerals na matatagpuan doon. Kaya hindi tayo lalakas. Yan ang dahilan kung bakit yung mga atleta, halimbawa sa NBA, pagka sila nagpapahinga, umiinom sila ng energy drink, yung Gatorade. Kasi yung Gatorade na yon ay may ions at mga minerals na nagre-replenish sa mga nawala during playtime. So ganun din sa ating mga alaga mga kalapatids. Kapag lumipad yan, mag-e-exert yan ng effort, magsusunog ng mga nutrients sa katawan. Then pagkadating dito sa loft, pagka uminom sila, yes, mawawala yung uhaw nila, pero yung kanilang energy hindi ganun agad babalik. So kailangan pang i-digest nila yung patuka na ibibigay natin sa kanila, and then i-breakdown ng katawan nila, ng metabolism nila into minerals, yung pagkain, yung mga nutrients na nasa pagkain o patuka nila. So matagal na proseso, pero kung bibigyan natin sila ng electrolytes mga kalapatids, ay dediretso agad yun sa kanilang bloodstreams, kumbaga mas mabilis na makare-recover yung ating mga alaga. Ngayon, balik tayo dun sa tanong. Okay? So hindi ako familiar dun sa Bitmin Pro kasi brand yan. Ang pagkakaalam ko dyan ay may mga multivitamins yan nakasama and minerals. Okay? Kung mababasa mo dyan sa may Bitmin Pro, kung may nakalagay dyan na dextrose, ibig sabihin isang form din yan ng electrolytes. Okay mga kalapatids? Ako kasi ang ginagamit ko ibang brand yung pang manok, yung electrolytes, Electrogen yata yon ng Thunderbird. So not sponsored by the way mga kalapatids. Ang pinaka-highlight ng produkto na yon ay electrolytes, kaya nga Electrogen. Pero ganun pa man, meron din siyang mga vitamins and minerals like B-complex and kung ano-ano pa man na nandun sa kanya. So basically kung yung Bitmin Pro ay may ganun ding ingredients, ibig sabihin pwede rin siyang gawing electrolytes mga kalapatids, o halos same lang sila ng produkto ng gamit. Pagdating naman sa probiotics mga kalapatids is a good bacteria. Ibinibigay ito para makatulong sa good digestion and nutrients absorption. Mabilis matunawan yung ating mga alaga, at the same time makatulong din sa paglakas ng kanilang immune system dahil sa mga good bacteria na lumalaban sa bad bacteria na nasa kanilang panloob na sistema. So ganun lang mga kalapatids. So, sa paggamit, yan, pag dumarating yung ating mga ibon mula sa extensive or excessive workout, kailangan pansalubong electrolytes. And then as for maintenance or preventive maintenance naman, yung probiotics mga kalapatids, ibinibigay natin yan sa ating mga ibon. Siguro isisingit natin yan sa schedule sa isang linggo. Huwag nyo lang isasabay yung probiotics mga kalapatids sa kapag nagpa-flashing kayo. Huwag na huwag, kasi ano yan, magka-kontra yan, kasi yung flushing, normally nagbibigay tayo dyan ng mga organic substances na mayroong natural antibiotic properties. So kakontra siya ng probiotics, anti and pro. So magkakontra yan mga kalapatids. Huwag nyo pagsasabihin. Pwedeng halimbawa sa Monday bukas magpa-flushing cleansing tayo, then sa Tuesday sisingit ko probiotics, kasi maaaring yung mga good bacteria na flush out at na-eliminate din ng ibinigay nating organic
with antibacterial properties. Okay? Ang logic doon mga kalapatids, pagkatapos na linisin ng natural antibacterial properties gaya ng garlic and oregano, yung kanilang panloob na sistema, mapabad bacteria or good bacteria ay nasasawata, kinabukasan magre-replenish tayo ng good bacteria para muling dumami at mag-cultivate dun sa panloob nilang sistema. Okay? So sana nasagot yung katanungan ng ating kalapatids na si Can Caranza. And shout out din dun sa ating kalapatids na si Jasmine Love, Red Check Love TV, sino pa ba? Yung mga laging nakatutok sa Sir John Ro Bolaños ng GMA Cavite, Sir Ian Valdez, at si Sir Avergeles, si Sir Neb Ben, alright? At si Madam Michelle Angeles, Sir Paul Ryan ng Laguna. At sa mga hindi ko mababanggit mga kalapatids, pagpasensyahan nyo na, pero sa mga susunod nating pa-shoutout ay ililista natin yan para lahat kayo ay mapapasadahan. Okay mga kalapatids? Yan mga kalapatids ang nangyari sa ating abangan sa araw ng linggong ito. Naging maganda yung ating pauwian. Ito mga kalapatids, yung ating bagong sticker na pang summer. Samantalang ito wala na to. Tanggalin na natin to. Ano pa yata to eh, NDR or ano. Tanggalin na natin to. Ito na tayo. Yan, natanggal ko na. So ayan mga kalapatids, sana madagdagan pa to yung ating mga sticker dito na ngayong summer, na katunayan lang na umuuwi yung ating mga alaga at nakakapag-vlog tayo. Alright, so maraming salamat sa inyong pakikiabang, pakikitambay at pakikipagkwentuhan sa araw ng linggo ng ating pauwian. Patuloy lang kayong tumutok para sa mga susunod nating kwentuhan at sa mga susunod na liparan ng ating mga mahihinang nilalang. Kaya kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Pero kung ayaw nyo naman mag-subscribe, eh okay lang, manood lang kayo mga kalapatids. Welcome na welcome kayo dito. Ang problema lang, baka mahirapan kayong mahanap at masundan yung ating mga ginagawang kwentuhan. Kaya mag-like, comment, share ka na para marami pa ang maabot ng ating programa. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam. Ayos, good job.